Nagtataka si Senadora Nancy Binay na dating chairperson ng Accounts Committee sa halagang binanggit ni Senate President Francis Escudero kaugnay sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Sabi niya kailangan nilang mag-usap kung saan ang galing ang mga numero. May unang balita si Ian Cruz. Tuloy ang trabaho sa konstruksyon ng new Senate building sa Fort Bonifacio, Taguig. Patuloy din ang Senate Committee on Accounts sa pagrepaso ng gastusin para sa gusali na ayon kay Senate President Cheese Escudero ay umaabot na sa 23 billion pesos. Hiling ng dating chairman ng Accounts Committee na si Senador Nancy Binay. Sana raw magkausap na sila ng bagong chairman na si Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda sana kung kaming dalawa yung usap para magkaroon ng proper turnover. Hindi raw niya maintindihan kung saan galing ang mga numero ni Escudero. Malinaw naman daw noon pa lang na ang halagang 8.6 billion pesos ay para lamang sa mismong gusali at hindi kasama ang interior at iba pa. Hinihingan pa namin ng pahayag si Cayetano pero sa kanyang report kay Escudero nakadetalye ang gastusin. 8.9 billion pesos para sa Phase 1, 2.375 billion pesos para sa interior o fit-out at 10.33 billion pesos na nakabudget para sa Phase 3. Kung isasama ang ipinambili sa lupa, aabot ito sa 23.254 billion pesos. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa mga kontrata, ilan sa mga napuna ang paggamit ng mamahaling mga materyales. Tinanong si Senadora Binay kung sa tingin niya ay paano pa makatitipid sa konstruksyon ng new Senate building lalo na sa binabalangkas pa na Phase 3. Una-una, tinitingnan din natin, diba? Aside from din sa pagtitipid, ang importante din is yung value for money. Dahil, diba, pwede naman mura, pero after 6 months, sira na yung gamit na pinili para sa Senate building. So, at the end of the day, ang mas mahalaga yung value for money dahil talagang intention ng building na yun ay pang forever, hindi siya yung after 1 year. Para kay Cayetano, mahalagang maging katanggap-tanggap rin sa taong bayan ang gagastusin para sa gusali. Kung pinakamaluho na building sa buong Pilipinas ito, hindi ito magiging simbolo ng democracy at ng pride ng ating kababayan. Medyo kasusuklaman pa to nung iba. So ang objective ni Senate President at I would assume the whole Senate, nandun pa rin yung quality, secure pa rin yung building, pero wag ganun kalaki yung gastos. Ang sabi naman ng Department of Public Works and Highways na siyang project manager sa pagpapatayo ng new Senate building. Hindi man ng DPWH, we are just implementing unit of the Senate, no? Whichever as the specifications that they want us to implement, then we implement it. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng kontraktor ng proyekto na Hillmarks Construction Corporation.